Yo, what's up mga kapatid? Eto na naman po tayo at muling magbibigay ng reaction and commentary sa mga balita na mga nagaganap ngayon, partikular mga tol dito sa West Philippine Sea, kung saan ay patuloy tayong nakakatanggap ng mga pambubulas at mga pangharas na ginagawa sa atin ng China. No, so dito sa ating panonoorin mula kay John Reps, no, 4 na barko ng China Coast Guard mga tol ang pinalayas. Alam nyo ba kung saan to mga tol? Mamaya bibigyan natin to ng reaction video, right? So tapos ang Pilipinas mga kapatid ay bumili ng 32 Black Hawk helicopter mga kapatid, no? Helicopter to mga tol. At talagang pinapalakas na nga ng ating gobyerno ang sandatahan natin dahil kailangan talaga natin maging ready. Dapat meron tayong capable, no, na ipagtanggol talaga at depensahan ang ating sarili. So eto ang ating panonoorin ngayon mula kay John Reps. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at trip mo ang mga ganitong klaseng commentary and reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Dahil sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang territorial defense ng bansa, ay nagsagawa ng live fire exercise ang Philippine Army. Pero ang mga bagong artillery system nito ay makailang beses umanong pumalya. Alamin ang buong detalye mamaya. At 4 na China Coast Guard illegal na pumasok sa exclusive economic zone ng Taiwan. Pero hindi umubra ang mga ito dahil hinarang at itinaboy ang mga ito ng Taiwan Coast Guard palabas ng kanilang exclusive economic zone. Kaya para malaman ang buong detalye, yan mamaya bibigyan natin ng reaction yon mga tol at ikukumpara natin kung anong ginagawa nila rito sa Pilipinas mga tol. Ay tumutok at makinig na mabuti. Yan, mula kay John Reps. Pinalakas ng China ang mga aktibidad nitong militar malapit sa Taiwan sa nakalipas na ilang taon na halos araw-araw ay nagpapadala ng mga military aircraft at mga barkong pangdigma nito sa paligid ng Taiwan. Ngunit noong Sabado, sinabi ng Taiwan Coast Guard sa isang pahayag na 4 na mga barko ng China Coast Guard ang nagtangkang pumasok sa kanilang katubigan mag-aalas 9 ng umaga noong Sabado na may layong mahigit 3 nautical miles lamang mula sa isla ng Kinmen. Kaya naman mabilis na kumilos ang Taiwan Coast Guard upang pigilan ang 4 na barko ng China. Nag-radio challenge ang Taiwan upang magbigay ng mga babala. Pero tila nakaramdam ng takot ang 4 na China Coast Guard dahil sa naka-alerto rin ang puwersang militar ng Taiwan. Kaya lumiko ang mga ito palabas ng exclusive economic zone ng Taiwan. Kita nyo mga tol kung anong diferensya, di ba? Sana ganyan ding katitikas, no, yung ating PCG. Minsan kasi mga tol, hindi pala minsan, madalas. Nauunahan kasi tayo ng ng pag-overthink natin na baka eto mag-escalate. Nasanay na yung China ng ganun sa atin mga tol. Kasi alam nila yun din ang iniisip natin. Natatakot yung Pilipinas, baka mag-escalate ang tension, walang palagyan. O tingnan nyo, tayo, nabubuli tayo mga tol. Nabubulas tayo ng China pero sa ibang bansa di nila magawa yan. Ayan, no? Yung Coast Guard, pumapasok sila sa karagatan, exclusive economic zone ng Taiwan. O tignan nyo. Di ba? Wala eh. Tablado sila mga tol. Biruin mo, ang Taiwan na napakalapit lang sa kanila niyan at saka pinagbabantaan lagi nila yan nasasakupin dahil ang gusto nila reunification daw. Ang gusto nila masakop yung Taiwan. Di ba? Yung sa atin mga tol, meron tayong exclusive economic zone. At hindi na nila kailangan pa magtangka kasi nandirito na sila mismo, nasa loob na sila ng exclusive economic zone. O anong nangyayari? Yung mga Coast Guard natin na pinapalayas nila mga tol, baliktad, di ba? Dapat magkaroon din talaga tayo ng tikas kasi nga sa mga ganito mga bagay nalalantad na talagang puro dada lang tong China mga tol. No, hindi naman talaga nila kaya. Kapag ang isang bansa pumapalag sa kanila, atras din naman sila. 'Di ba? Talagang ano lang 'yan, sigang kanin lang yung mga 'yan. 海警202-203号，这里是中华民国海巡署 PP100 管辖局广播，你即将进入我国禁限制水域，请立即调整航向。 Malaki pa Luzon dyan eh.
Samantala nga pag Chinese Coast Guard pumapasok sa Pilipinas, tayo pa pinapalayas mga tol, siga sila. Nakasanayan na kasi nilang ginagawa yun sa atin. Sa atin naman, di, huwag tayong papalag, baka tumaas ang tensyon, di ba? Naiintindihan naman natin yung kagustuhan ng ating gobyerno Naiintindihan naman natin ang kagustuhan nila, yung iniisip nila mga tol. Pero kung talagang ganun tayo lagi, ganito rin talaga tayo lagi. Ang Taiwan sa China na itigil na ang mga ganong pag-uugali upang maiwasan ang pag-trigger ng hukbong dagat. Pero sumagot ang China Coast Guard sa isang pahayag na ang mga barko umano nito ay legal na magpapatrolya sa mga lugar ng Taiwan. Noong nakaraang buwan, Kita mo yon, legal? Legal? Ewan ko kung saan sila humuhugot ng kapal ng apog no? Mula ng China Coast Guard ang mga regular na pagpatrolya sa paligid ng Kinmen matapos matudas ang dalawang mangingisdang Chinese habang sinusubukang tumakas sa mga tauhan ng Taiwan Coast Guard matapos makapasok ang kanilang bangka sa ipinagbabawal na tubig ng Taiwan. Sinabi ng opisyal ng Taiwan na ang pagpasok ng China Coast Guard sa Kinmen ay hindi nagdulot ng malaking banta sa seguridad, ngunit naging komplikado ang sitwasyon dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng China. Oo. Masama talaga ugali nung komunistang bansa mga tol. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na bago natin ipagpatuloy mga tol, di ba? Kung napapansin ninyo, yung China, mga kapatid, ang lakas ng loob nila magsabing legal yung mga ginagawa nila. Diba? Kahit naman na lantad na sa buong mundo na sobrang napakasama talaga ng mga ugali nila mga tol. No, sobrang sama ng ugali. Lahat na lang gusto nilang kamkamin, lahat na lang gusto nilang angkinin. Papasok-pasok sila ng teritoryo ng iba, diba? Gustong-gusto nila yung laging ganun. Mga tol, ayun nga lang, sa ibang bansa mga tol, hindi talaga sila makaporma. Pinapalayas talaga sila. Wala silang hindi sila umuubra. Dito lang sa Pilipinas, bukod tangi, nakakapagganyan-ganyan sila. Yung mga ginagawa nila sa Ayungin, sa Scarborough, dito lang nila nagagawa yan mga tol, sa Pilipinas lang. Lakas ng puwersang militar ng Pilipinas sa gitna yan ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, nakatakdang tumanggap ang Pilipinas ng bagong batch ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter. Ayon sa mga ulat, ang American Aerospace at Arms Company na Lockheed Martin at PCL Melec ay naghahanda na ihatid ang unang batch ng pangalawang order ng Pilipinas para sa mas maraming S-70I Black Hawk Combat Helicopter para sa Philippine Air Force. Wow. Ang Embahada ng Poland sa Maynila ay iniulat na sinabi sa isang pahayag na ang mga helicopter ay inaasahang maihahatid sa Hunyo. Bagamat ang Philippine Air Force ay nagpapatakbo na ng 15 unit ng S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter, isang karagdagang kontrata para sa 32 Black Hawk Helicopter na nagkakahalaga ng 32 bilyong pesos na nilagdaan upang palakasin ang kakayahan sa transportasyon ng militar ng bansa. Nice. Kasama sa bahagi ng package ang pinagsamang support sa logistic, isang pakete ng pagsasanay para sa mga piloto at maintenance crew. Ayon sa orihinal na schedule, ang Pilipinas ay tumanggap na ng unang 5 noong 2023 na susundan pa ng 10 ngayong 2024 at 10 unit din sa 2025. Nice. At ang huling 7 naman ay sa 2026. Kapag nakumpleto na ang paghahatid, ang Philippine Air Force ay magiging isa sa pinakamalaking operator ng S-70I Black Hawk helicopter sa mundo. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin ng mga helicopter na ito ay ang paghahanap at pagsasagip o search and rescue, limitadong suporta sa himpapawid, pagpapadala ng mga tropa at tumulong sa mga kalamidad. Ang Philippine Air Force ay naka-schedule din na formal na makuha ang pangalawa sa dalawang US Lockheed Martin C-138 Tactical Transport Aircraft na magpapalakas sa kakayahan nitong maghatid ng mga tauhan sa paligid ng iba't ibang peacekeeping mission. Ang mga pagkuha ng mga ito ay pinaniniwalaang ang modernisasyong militar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalayong labanan ang mga banta sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea. Yeah. Muling pinagtibay ng Pangulo ang kanyang pangako na gawing moderno ang Philippine Air Force bilang custodian of the sky. Diba? Yung AFP natin, yung Navy, Air Force, lahat ng yan mga kapatid, lahat ng sandatahan natin ay minomodernize. No, minomodernize ng ating gobyerno tulad naman ng pangako, 'di ba?
at yan ay dapat hindi ginagamit sa pansariling kapakanan, hindi ginagamit ng ilang mga politiko bilang kanilang sandata o pinangaharang nila, mga kapatid. Kasi may mga gumagawa nun eh. Dapat eto, mga tol, ay napapakinabangan ng buong bansa, buong Pilipinas, ng bawat mamamayang Pilipino sa mga pangangailangan, no? Sa mga in case of emergency, mga ganyan. At syempre, lalong-lalo na, no, sa pagtatanggol sa ating soberanya. Hindi sa pagtatanggol ng ilang mga apelyido lang, mga tol, no? So ikaw, anong masasabi mo, no, dito sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at saka dun sa balita na 4 na Coast Guard ng China tablado, no, pinalayas lang, no, ng Taiwan Coast Guard. Sana ganun din, no. Sana ganun din sa Pilipinas, mga kapatid, no. Sana ganun din katitikas yung ating mga Coast Guard, mga tol. Huwag na silang mag-isip pa kung gegerahin ba tayo ng China, kasi nasa naman tayo nasa legal naman tayo, nasa tamang posisyon naman tayo Kakampi natin ng international law, UNCLOS, kakampi natin. Meron tayong Permanent Court of Arbitration na napanalunan, di ba? Meron tayong ganyan Well, anyway, ito hindi na natin panonoorin to kasi ilang beses na natin to nabigyan ng reaction yung tungkol dito sa mga pumalyang to na ayos naman nila at napag-practice naman nila. No, pwede ka magkomento sa ibaba, mga kapatid. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.